business. I'd like to cover some points that we have been discussing again together with the different agencies and including the uplift committee, and we have some further announcements. But first of all, it is we are able to say that these are the steps that we have been taking so that we are trying to alleviate and try to mitigate the effects of the oil prices. Umaasa sana kami na maganda na yung maging peace talks with the US and Iran. Ngunit kung hindi sila nakabuo ng deal, paret kailangan patuloy pa rin ang ating mga ginagawa para tuloy na natin yung akakbayan. Una, nais kong nabanggit din na wag pong mag-alala ang ating mga kababayan dahil sapat naman ang supply natin sa mga pangunahing pagkain. Bigas, mais, gulay, asukar, isda, karne, manok, itlog, lahat ng ibang produktong pagkain. At nakikipag-ugnayan tayo sa industriya, patuloy din ang ating pakikipag-usap sa kanila. At hanggang sa katapusan ng Abril ay hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabilang na dyan, sardinas, tinapay, instant noodles, bottled water, kape, gatas, at binatang karne. Ikalawa, binawasan natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Dahil April 14 na ngayon, April 14 tomorrow, where the authorization, the authority that we asked from Congress begins to apply. Binawasan na natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit na pang-araw-araw sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 3.36, 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG, halos 37 pesos sa isang tangke ang mapabawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, magbababa ang gastos at sa panluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng ating bawat pamilya. Pangatlo, inaayos na natin ang sistema sa pagpasok ng pagkain sa bansa para mapababa ang presyo, mapabilis at sa ganung paraan mapababa ang presyo. Inutusan po na ang Department of Agriculture at yung Tariff Commission pababayin ang taripa sa mga inaangkat na pagkain upang makatulong sa pagbaba ng presyo para sa ating mga namimili. Pero malinaw ang directive na ito. Hindi ito pwedeng gawing basta-basta. Bawat hakbang, malinaw ang proteksyon sa ating lokal na produksyon. Poprotektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya. Yan ang ating hinahanap na balanse dahil everything, as you know, the economy is a complicated system that kung may dalawin ka sa isang bahagi, epekto yun sa kabilang bahagi. Kasabay nito, pabibilisin na rin ang proseso ng mga permit tulad ng SPSIC, Certificate of Necessity, WIMPORT, para mas mabilis pagkapasok ng kinakailangang pagkain at mas pababa ang magiging halaga. Inalis na rin ang toll fee sa mga fish port upang hindi na ito maananggan sa presyo ng ating mga pagkain. Nakikita natin na may mga magsasaka na napipilitang itapon ang kanilang ani dahil sa overproduction sa sobrang baba ng presyo ng bili. Hindi natin ito papabayaan magpatuloy. Kaya bibilhin na muna ng Department of Agriculture ang sobrang produksyon. Makikipagtulungan din tayo sa mga local government para bilhin din ang mga gamit nito at magamit din nila para ipamigay nila sa tao.